1 Peter chapter 2 verse 11. Mga igsuon, naghangyo ako kaninyo ingon nga mga dumuluong sa mga langyaw niining kalibutana. Ayaw kamo padaog sa mga lawastong kailibgon nga kanunay nakik-away sa inyong kalag. Pagbinutan kamo sa inyong pagkinabuhi tipon sa mga dili magtutuo aron kun kamo daoton nila makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. So ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. So gi say diri ang may tungod sa pakigbisog, may tungod sa unod or kailibgon. Kay kung makigbisog ta sa atong unod, dili kita malunod ug matud pa di na daog. So kinanglan jud nga dili ta magpadaog sa lawas ng kailibgon nga kanunay kuno nakig-away sa atong kalag. There is a battle in us na ay battle sa atong kining kinabuhi, ug ang isa na to nga battle is our kining worldly desire. Kalibutanong kaibog mo na ang nakig-away sa atong kalag. Muna nga we have to be careful kay ang kaaway gusto niya gamiton ang atong kagalingon nga mahimong kabatok sa Ginoo. So muna nga if we allow our sinful nature nga mo ay magdumala sa Romans chapter 8 verse 4. Romans chapter 8 verse 4. Matod pa din nga kung atong kuan ang atong kagalingon, itugyan atong kagalingon sa pagsunod sa atong lawaston nga kailibgon is mahatod kini sa kamatayon. Letting your sinful nature control your minds leads to death. Kung dili daw nato mapugan atong kagalingon nga ato kining magamit diha sa kining kuan kanang magamit sa kaaway ang atong huna-huna atong it will bring us to death, paingon sa atong kamatayon. So una-una, separation from God, spiritual death. Separation from God, spiritual death. Layo na tas Ginoo, di nataganahan sa pulong sa Ginoo, di nataganahan sa mga katawan sa Ginoo, di nataganahan basa sa pulong sa Ginoo, di nataganahan dili kanang dili nataganahan sa mga espirituhanong mga butang o sa mga taong mga espirituhanon, kuyaw na siya. There na pildi na ta sa kuanana sa atong kining kaaway nga naaras atong kaugalingon. Ug matud pa dinhi that as we are dominated by the sinful nature, kung nalipon ta sa sinful nature, naguna-kuna pud ta sa mga butang nga kining at sinful nature, think about sinful things. Kung na duminahan ta sa atong kaugalingon, naguna-una pud ta may tungod sa mga sala. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. Kadto kunong mga tao nga controlled by the Spirit, controlled by the Holy Spirit, think about things that please the Spirit. So we can assess ourselves, we can evaluate ourselves kung kinsabay nagkontrol nato. Are we controlled by our sinful nature or are we controlled by the Spirit of the Lord? So if we are controlled by the sinful nature, we think about sinful things. But if we are controlled by the Holy Spirit, we think about things that please the Spirit. So, ingana ra pagsusit atong kaugalingon kung kinsay nagkontrol nato. Ang Espiritu Santo ba? Kung ang Espiritu Santo
gapangita gid kana sa makapaymuot sa Dios. Ganahan tag pray, ganahan tag basa sa pulong sa Ginoo, ganahan tag pamanantong, ganahan tag simba, ganahan tag daig, ganahan tas Ginoo, ganahan tas makatawan si Ginoo, ganahan ta sa pagbuhat sa mga bulaton si Ginoo. Pero control ganita sa sinful nature, gusto lang kita nga maghimo og dili maayo. Ako nagdi maayo, mag sultig di maayo, magbuhat og dili maayo. Sumo na nga gusto ni Lord nga dili ta maulipod ta ana. Pero kung dili ta mo tugot, dili ta mo sugot sa iyang gusto, wala pa siya mahimo. That is why we have to decide the right decision. Nga malingkawas ta sa struggle sa kinabuhi. Kay matod pa din kung atong tugutan, atong kaugalingon, atong hunahuna nga makontrol sa sinful nature na to, it leads us to death. Maghatod na to sa kamatayon. But if we are controlled by the Spirit, it leads us to life and peace. So lahi-lahi gid siya sang putanan. Kung controlled ta sa by the Spirit of the Lord, na atay kalinaw, it leads us to life and peace. Matud pa, to set the mind on the Spirit is life and peace. Na adyoy tsada nga life, tsada gid nga kinabuhi, and then peaceful nga life. So walay struggle, di ka ga struggle. For the sinful nature is always hostile to God. Kay ang sinful nature kanunay nakigsupak sa Ginoo. Wala siya nakig-uyon atod pa sa pulong sa Ginoo. So it's very easy to determine, pag-identify, pagsuta kung unsa nga klase nga espiritu ang naa sa ato amatod pa sa pulong sa Ginoo. So kining ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhan noon musangput sa kinabuhi ug kalinaw. Busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay maghuna-huna sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. So mao na ang very clear nga pagpadayeg si Ginoo nga kung kita naulipon sa butang nga kalibutanon or sinful nature, dili ta malinawon o kaaway ta sa Ginoo. Nganong kaaway man ta sa Ginoo? Kay dili man ta mutuman niya. Mahimo tang kaaway sa Ginoo kung dili ta mo tuman niya, kay ang atong sinful nature mo ay atong gituman. So ingana dili ta mahimong ingon pa sa pulong sa Ginoo, you are my friend if you do what I have commanded you. Kamo akong higala kung gibuhat ninyo ang akong gisugo. So kung dili na to buhaton ang sugo sa Ginoo, dili ta nimong friend di Lord, mutang kaaway ta, hostile ta sa Ginoo. Kaaway ta sa Ginoo kung ang sinful nature mo ay atong gisunod, dili ang Espiritu Santo. So klaro kay Romans chapter 8 verse 7, busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay magguna-una sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya motuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. Di siya katuman kay controlled man siya sa iyang kaugalingon. Pero kung sinful nature, atong kaugalingon is makasala jud. Pero kung ang Holy Spirit makasulod ug ipahari ug atong tugutan siya nga muoy matuman, dili na gid ta mahimong dili ta mahimong masinupakon, dili na ta mahimong gahi. Humok na ta og kasing-kasing ug una-una, di na ta daot ug una-una, dili na ta basta-basta dili na ta dali mabikil matud pa diri. So dili siya makatuman niini
kay naamay nagbabag sa iyaha. Naamay nagbabag ang kaaway nga mo ay nagpaluyo nga dili siya makatuman sa sugo sa Ginoo. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya dili gayud makapahimuot sa Dios. So klaro kaayo nga sa verse 8 nga ang tao kuno nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya dili gayud makapahimuot sa Dios. Bisag gi-desire niya gusto magpahimuot sa Ginoo dili gud siya nganuman. Kung dili na to fully tugyan sa Ginoo atong kaugalingon is naapay babag, naapay struggle. So nga gusto niya nga ikuan ato yung is fully surrender kuan ba itugyan tanan wala na ibilin. Wala na i-reserve. Ang tanang bungot pagmahay ang tanan nga dili maayo itugyas Ginoo. Kay mo na ang mga kabug-aton. Mo na ang mga kabug-aton, ang tanang kabug-aton nga dili maayong pagbati, dili may mahuna-una itugyan sa Ginoo kay aron nga mo gaan na atong pamati, mo gaan na atong una-una ug dili na ta mabugatan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ito ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya dili gayud makapahimuot sa Dios, magsige lang gina siya og magsige lang gina siya kabikil. Ngano man atong sinful nature is biklunon. Pero kung controlled na ta sa Holy Spirit, dili na ta basta mabikil. Concentrate na ta sa pagpangalaga sa Ginoo, concentrate na ta sa pag-ampo, concentrate ta sa pagpaminaw, concentrate ta sa pagday, concentrate ta sa pagsimba. Natay concentration, dili ta ka-affected sa mga kining mga negatibo. Kung controlled ta sa Holy Spirit or sa Espiritu sa Ginoo, is makafocus ta, dili ta affected sa atong madunggan o makita nga di maayo. So ingana ra gyud na siya. Munang ito ang controlled by the Spirit of the Lord, makapahimuot na sa Ginoo. Ngano man makakonsentrate man, makapadayon. Ang wala pa na controlled by the Spirit of the Lord, pirmi bothered, pirmi ga-struggle. So ingana, munang ingon sa pulong sa Ginoo nga dili ta magpaulipon sa atong kaugalingon nga tinguha, atong kaugalingon nga kining desire. Kinanglan nga magpaulipon ta sa Espiritu Santo kay matud pa dinhi kadturang led by the Spirit of God are called children of God. Ang giniyahan sa Espiritu sa Dios mao ra gitawag nga mga anak sa Ginoo. So ni mga panahon nga murag dili ta anak sa Ginoo because we are not led by the Spirit of the Lord. Kay nagkuanta unsa tawag nagkomoplads ta. Mura tag anak sa kaaway. Usahay kung mura tag anak sa Ginoo ga komoplads ta ga change atong color. Ngano man because ang spirit nga naa sa sulod is nadayag unsa na siya, kinsa na siya. Is it coming from the Lord or coming from the enemy? So, nagpadayag din nga ang life in the Spirit is really joyful, peaceful, can able to concentrate. Maka-concentrate. Kung matod pa din usab nga kining ang maong nga espiritu maghatag nato og guidance. Maghatag nato og giya unsay atong pagabuhaton. And the guidance of the Lord is mao ang pagpadayon sa buluhaton, dili ang paglikay, pag-walk out. Never the leading of the Spirit will lead us to walk out. The leading of the Spirit will lead us to walk continually according to the will of God, to the plan of God. Sumuna, bisan pag-ingon ta nga anak tas Ginoo, but our action, ang atong binuhatan, ang atong sinultian, ang atong tinan-awan is dili madayag nga
si Kristo ang naghari. Kita na yung anak sa Ginoo. Remember Romans 8 verse 14. For all who are led by the Spirit of God are children of God. Ang tanan nga giniyahan sa Espiritu sa Dios mao ang mga anak sa Ginoo. So dili di ay nga basihanan nga nagclaim ta nga anak sa Ginoo nga anak ta sa Ginoo. Isa nga basihanan matud sa pulos ang led by the Spirit of God. The led by the Spirit of God, never the leading of the Holy Spirit nga sige ta kuna unag negatibo, sige ta kuna og mga diferensya. The leading of the Holy Spirit leads us to do the right thing. Ang leading sa Holy Spirit is lead us to do the right thing. Dili kay lead us to think the negative thing. Dili pagkuna-kuna sa mga negatibo, mga kakabikil ka ng mga hinanakit. Ang leading sa Holy Spirit is to do the right thing, and the work of the Holy Spirit is to cleanse us. To cleanse our heart, our mind. Muna nga, if we allow the Holy Spirit to work in our lives, na cleansing. Unya, after nga makamamuhat siya, we are to be led by His Spirit. Naibuhaton ang Holy Spirit sa atong kinabuhi. Mag-cleanse siya. Then after we are cleansed, we are to be led by the Spirit of the Lord. Kay lisod kayo maglakaw nga wala pa'y cleansing. Lain kay maglakaw nga hugaw ka pa murag kanang unsa tawag ana, wa pa kay dili pa kuan imong lawas, dili pa limpyo imong lawas. So motud pa diri nga kinahanglan jud ta masayod unsay gusto ni Lord nga atong pagabuhaton everyday, because gusto niya gaan atong paminaw, malipayon ta, malinawon ta. And that is very possible if we are just led by the Spirit of the Lord. Kung dili na ta led by the Spirit of the Lord, yun sa to, wa tayo kalinaw, gubot. Bisa tingnan, anak tas Ginoo, sige tag-claims anak sa Ginoo, pero kamusta man ang atong kinaiya? Kamusta man ang atong mga tinguha? Is it godly? Is it pleasing the Lord? Diyos dun ba makapahimuot ba sa Ginoo? Kay klaro kay sa Romans chapter 8 verse 6, letting your sinful nature control your mind leads to death. Ang pagtugot sa inyong kaugalingon nga kanang ang pagtugot sa paghimo sa lawas nun nga pagdumala, magkontrol sa inyong una-una ug maghatod kini kamatayon. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Apan kung tugutan ko na itong Espiritu sa Ginoo, mag-control sa atong mind leads to life and peace. Maghatag sa imong kinabuhi nga malinawon. So kung matay kalinaw, magsige lang tag una sa bikil. It means controlled pa ta sa sinful nature. Control pa ta sa sinful nature na to, sa atong tawhanon nga kinaiyahan. Atong tawhanon kinaiyahan, luuran ta, biklununon kay ta, ulitan kay ta, dali rata kuan jud mabikil. Mo nang gusto nila ayuhon ta. Kay kung maayo ta, makita na gid nga tinuod na jud tong anak sa Ginoo. Kay malagi ibalik ta sa Old Testament, duha ang anak ni Abraham, si Ismael ug si Isaac. Opposite gid kay sila kinaiya. Si Isaac is muna siya murag example sa led by the Spirit of the Lord. Wala gyud si Isaac nga nakitag-away or bikil. Nakabasa ba mo si Isaac nakitag bikil? Wala. Pero Ismael, tanan niya igsuon is iyang kontra. O tanan po na igsuon, kontra po siya. Kay biklo, kuan man siya may biklo no kinaiya. So nga na, if we are led by the Spirit of the Lord, the leading of the Spirit of the Lord will bring us peace. Maghatag na itong kalinaw. Dili gubot. Ana ra na siya.
Muna ingon sa 1 Peter, ayaw pagpakontrol sa imong tawhanong kinaiya. Kay ang tawhanong kinaiya, dali ra kaayo magbikil, dali ra mamikil, o dali lagit kaayo makakil. Nga na. It's very easy. Sayon kay mingon nga anak ko sa Ginoo, anak sa Ginoo. Remember that naay basikanan si Lord unsa ang pagdetermine sa iyang anak. Isa gina, those who are led by the Spirit of God are children of God. Ang led by the Spirit of God is are called children of God. Ang leading sa Holy Spirit is magpahimuot kuno sa Espiritu Santo. Asa na makita? Roma 8:5. Those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. Kadtong controlled kuno sa Espiritu Santo, nagkuna-kuna sa mga butang nga makapahimuot sa Espiritu. Makapahimuot sa Espiritu. Ang makapahimuot sa Espiritu, dili ang pagpamikil, dili ang pagkuna-kuna sa negatibo, kundi pagkuna unsay makapahimuot sa Ginoo. Ngano man, mo na gusto ni Lord nga mabutang sa tunga nauna. Unsay ako mabuhat para mahimuot ang Ginoo? Di kay nabikil gid ato niya, nabikil jud ato niya. Kung permi lang kita muna una sa bikil, kita gid na ibikil. Sakto dili. Kung sige ta ko na una about bikil-bikil, kita na ibikil. Kaya ang led by the Spirit of the Lord is mo padayon sa pagbuhat sa maayo. Unang, ang led by the Spirit of God in Romans 8 verse 1, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Wala na pagkahinukman. Nga naman, makita man nga, unsa may hukom nga, nagpahimuot naman si Ginoo. Ana, led by the Spirit of the Lord, peaceful ang atong kaugalingon, o peaceful ang palibot. Pero dili na talid by the Spirit of the Lord, kita mismo gubot ug una-una ug maghimo pud tagkagubot. And because you belong to Him, kay iya naman kamo, the power of the life-giving Spirit has freed you. Naghatag na og kagawasan sa paghimo sa matarong, kagawasan sa pagbuhat sa buluhaton nga malinawon nga malipayon. Di ba? Kay pwede man kang nagbuhat sa buluhaton pero nag-umidoy mo kasing-kasing kay tungod kay nakontrol ta sa sinful nature. Ang isa nagbuhat sa buluhaton nga malipayon ug malinawon kay led man sa Spirit sa Ginoo. Amen. Duha ra man na. Nagbuhat lagi ta sa buluhaton pero kamusta man atong kasing-kasing una-una, malinawon bag malipayon. Ang isa malinawon ug malipayon muna nga nindot ang dagan. Hallelujah. So, ingana ang pagpadayag sa pulong sa Ginoo. Unsaon na to? Pag pahimuot sa Ginoo, we need to be led by Spirit. Kaya kung dili talid sa Espiritu Santo, sayang kaya pantanan ang atong buhat. Wala gi-acknowledge ni Lord. Wala gi-acknowledge ni Lord. Ito ibutang sa wala. Ito kanding. Di ba? Dili lead sa sige lagbagulbul, sige lagreklamo. Sa Matthew chapter 25, ang tanang tao sa kalibutan, bahin no na nagkaduha. Ang isa na as iyang tuo, ang mga karniro, ang isa sa wala. Ang karniro, dili reklamador, dili sabaan. Maubira gid na. Pero ang kanding na sa wala, sige reklamo, sige reklamo. Bag-uman og dugay nga Christian during the time nga tigumo na sa Ginoo ang katawan sa tibuok kalibutan. Duha ra gid bahinon. Dili gid na by religion. Dili gid na sa old ug dugay na nga nangalagad ug bag-o nangalagad.
Ang pagbakin sa depende sa iyang nakita nato, depende sa atong performance. Dili ni depende nga ako sige makong trabaho sa simbahan, dili sige trabaho. Ang atong kasing-kasing na trabaho na ba? Naana ba'y resulta? Di ba unsa to excuse sa nasa Matthew 25. Lord, naghingilid mi og mga demons. We cast out demons ato na sila gibuhat. Kasi wala ko kailan ninyo. Dili na mailan si Ginoo kung atong kasing-kasing una wa pa na uyon diya sa iyang kabubuton. Ingana na ginamon ang gusto ni Lord atong kasing-kasing una mahinlo na jud ni kay kung mahinlo na ni nindot na tatanawon sino nindot na pud bugawas atong babag atong hunahuna. Once nga hugaw pang mugaw sa atong hunahuna babag hugaw pag gid ang sulod kay hugaw man hinluonon pa. Ug mao din na sa Romans chapter 8 verse 26. Romans 8:26. Romans 8:26. Sa samang paagi sa atong pagkahuyang tabangan kita sa espiritu kay dili kita mahibalo unsaon pagampo. Ang espiritu mismo mao ang mga liupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. Matud pa, the Holy Spirit help us in our weakness. Muna nindot po diha. Ang Espiritu Santo mutabang kuno sa atong kaluyahon para iyatang ligunon. Ang pangutana, willing ba tang tabangan sa Espiritu Santo? Diba? Kung willing ta mutabang is atong itugyan po atong kaugalingon. Kay wala kuno tama side unsay atong iampo. But ang Espiritu Santo nagampo para kanato uban ang pag-agulo matud pa nga dili ma-express sa kining pulong. In verse 27, o ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, nasayod unsay gihuna-una sa espiritu. Kay ang espiritu mga liupo sa Dios alang sa iyang katawan sumala sa iyang kabubuton. Ang Dios nasayod sa kasing-kasing sa tao. Sayod gid sa kasing-kasing na. Matod pa sa kanta, matagpitik ni ining kasing-kasing ko. Ikaw o Diyos ang halaran ko. Remember, Jude, dili ang Ginoo is mahimuot nga naatay nabuhat sa iyaha. Mahimuot siya sa itong kasing-kasing nga bag-o na. Remember na ang makaabot sa langit, welcome sa langit, kato ng bag-o ang kasing-kasing. Dili ang bag-uhunon pang kasing-kasing. Muna nga, ang epekto sa pulong sa Ginoo is kahinluan, kabaguhan. Kung maminaw to siyang pulong sa to, John 15:3, you are already clean by the word I have spoken to you. Nahinlo na kamo pinaagis mga pulong nga akong nasulti kanyo. Kung madinawaton ta sa pulong, dili ta reactive na adyo kahinluan. Apan igo ta maminaw. Unya og paminaw ta maigo. Ako na pwede igo. Kana di gid ta mautruan na, di gid ta mahinlo. To, you are already clean by the word I have spoken to you. Gawali si Jesus uban-uban ang 12 ka tinun-an. Kinsa may reactive sa ila ka? Kinsa may murag wala bili ang pulong sila? Si Judas ug si Tomas. Uban-uban sila pirmi kanunay. Pero nga nawa pa sila usab. Dili man sila willing sa kausaban. Wala na talaga bili ang pulong sa Ginoo. Wala nila gipahari ang espiritu sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Naagya po na karon. Manaway ta ni Tomas ug ni Judas nga usay nga na taog kinaiya kung makita nga ato niya na kinaiya. Sometimes we play the role of Judas and Thomas if we are unbelieving, if we are reactive. If we love
money than God. Muratag si Judas anak. Whether we like it or not. Sometimes muratag si Pedro nga ingana kadasig. Sometimes muratag si Judas. Sometimes muratag si Tomas. Ingana. Manaway-saway ito usahay. Pero usahay, mo din na nakita. Nasa 2. Worldly desire wage war against your very soul. Ang kalibutanong tinguha nakig-away sa atong kalag. Aron kuno wala na away, wala na wage, wala ni war sa atong sulod. Magpaled ka sa Holy Spirit. Kaya ang leading sa Holy Spirit is life and peace. Matod pa sa Romans chapter 8. Tanawa nga si Pablo or si Saulo. Gitugin niya ako galingon sa Ginoo, led by the Spirit of the Lord. Wala na siya nangaway, wala na siya nahilabot sa mga kontra niya sa una. Wala na nakarecord nga. Kapangita pa siya og patyunon. Nga, galagot gid sa mga followers ni Jesus. Ang iyang gipang away. Matod pa, wala na nag-away. Gibuhat na niya ang gibuhat sa iyang gipang away. Ano man, dili naman niya kaaway ang iyang kaugalingon. Kay gitugutan na niya Espiritu sa Ginoo, mo'y muhari. Paglikan si Ananias, nakuha tong Espiritu, na deliverance siya. Diba? Paglihan si Ananias, nanggawas ang mga himbi sa iyang mata. Nga mo'y nakatap-tap, nga nabutaan siya. Nga nung kontra ko niya ang mga kuan ni Jesus, mga sumusunod ni Jesus. Pero naa siya reliyon. Gasimba siya. It does not mean na kay simbahan na ka reliyon. It matters your character, your heart, your thoughts unsa imong hunahuna. We have to be led by the Spirit of the Lord. Kung matod pa nga verse 15 sa Romans 8:15. Romans 8:15. Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili magulipon kaninyo aron kamo makadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Mga anak sa Dios, ang anak sa Ginoo dili baya gyud, dili luuran, dili biklununon, dili tapulan, dili bakakon, dili kanang himantayon. Positibo man. Di ba? Oh. Dili agdahonon. Kung dili madasigon. Makigiusa ang maong espiritu in verse 16, Romans 8:16. Makigiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pag matuod na kita mga anak sa Dios kana. Ang espiritu daw si Ginoo, espiritu nato makigiusa mo na mag-bear witness. Nga ingana. Ang espiritu sa Ginoo, espiritu nato magiusa. Mo na nga ma-feel nato nga ala kanindot man di kaayo no, nindot makaayo. Kung espiritu sa Ginoo kunsad nato, ma-feel nato nga nindot espiritu gasgawa amo na masigitag magsigitag paniplat, magsigitag bagbutbut, magsigita og pamikil. Dili man espiritu sa Ginoo kung ingana na. Diba? Diba ana na kang Isaac ug kang Ismael, tan-awa kinaiyan ni Isaac ug ni Ismael, opposite gid kay sanan. Gipadayag na buros pa si Ismael. Kontra niya ang tanan niya igsuon. Ug ang tanan igsuon mo kontra po niya kay nga ana siya kamao og batasan. Pero si Isaac, na record ba nga naa siya kontra? Wala. Kay nain mo na pagpadaig, mo na ang klase nga tao led by the Spirit of the Lord. Wala siya, di siya mangaway o dili po siya palaaway. O kay mga anak man kitas niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Klaro kay sanan.
nga makaambit kita kay kung anak tas Ginoo matud pa makaambit kita sa himaya. Unsa man ang himaya? Ang himaya sa Ginoo madayag na malipayon ka, malinawon ka. Na ba himaya nga nagsigi kag mugot, nagsigi kag kaguol. Sakto dili. Di ba? Kaya sa to? Since we are his kay kita anak man niya, we are his heirs. Iyatang manununod, malambit. Together with Christ, we are heirs of God's glory. Makaambit kita sa himaya sa Dios. Na ba himaya nagsige ka lang pamikil, magsige lang kag pabadlong, nagsige kag mugot, nagsige ka og sana wild. Dili na glory. Balik ko na ko verse 17. Kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Kristo kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit kita usab sa iyang himaya. Heirs ta sa himaya sa Ginoo. Matod pa. Sa English pa, we are heirs of God's glory. Makaambit kita sa himaya sa Dios. Makaambit ta kung kita mo ambit. Kadumdum ko sa una magambit og karne, nag-ihog baboy. Mo ambit kog 3 ka kilo. O ihatag na sa imo 3 ka kilo. O 1 ka kilo imuha ambit. So, naa kay willingness, naa kay gusto. So, ingana. Muna nga dili ipasabot nga kita nag-apil sa buluhaton is madayag nga anak tas Ginoo. Kita daw sa atong kinaiya, makita sa atong tinarbahuan, makita sa atong tinanawan, sa atong sinultian. Daghan magpadayag nga anak na gitas Ginoo. Dili lang sa atong pulo nga anak us Ginoo, anak sa Ginoo. Ito, those who are led by the Spirit of God are children of God. Ang led sa Spirit sa Ginoo, mo ora gitawag nga anak sa Ginoo. And then in 1 Thessalonians 5:5, tan ato ang 1 Thessalonians 5:5. First Thessalonians 5:5. For we are all children of the light and of the day. We don't belong to darkness and night. Kay kita anak sa kahayag, anak sa adlaw. Dili kita iyas kangit-ngit o kagabion. Ang anak daw puno sa Ginoo, ganina sa Roma, led by the Spirit of God. Ang anak sa Ginoo, gisay sa Thessalonia, is na children of light. Kahayag. Kahayag ning atong maayong sinultian, maayong binuhatan, maayong pagbati, maayong tinanawan. Kahayag na. Dili na ko ta iya sa ka ngit-ngit. So in verse 18, but let us who live in the light be clear-headed, protected by the armor of faith, love, wearing our helmet, the confidence of our salvation. Bisa sa in 1 Thessalonians 5:8. Thessalonians 5:8. Kusga. Apan kay kita iyaman sa adlaw, angay kita magmaugdang. Kinahanglan nga ang pagtuo ug paghigugma himo natong sama sa taming sa dughan ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. Mauna siya ang talimadon, daggan talimadon, dili lang nga kitay ang nag-claim anak sa Ginoo. Kamusta man ang kuan, ang atong kaugalingon? Nadayag ba nga anak ta sa Ginoo or murag anak ta to spikas? Ha? Apan kay kita iyaman sa adlaw, angay kita magmaugdang, kinanglan nga ang pagtuo ug paghigugma
ang pagtuo pagigugma himuon natong sama sa taming sa dughan ug ang paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. Gipadayag jud na diha nga ingana gid ay dapat armor of faith and love. Na ang love na ay faith. Grabe ginaka-powerful sa to faith, hope and love. Naatay paglaom, naatay gugma, ug naatay pagtuo. Di kay, Laure, di na ko. Wa na'y paglaom, wa na'y pagtuo, ug wa na'y gugma. Wearing the helmet of confidence of our salvation. Kay ngano daw verse 9? Atong verse 9. Kay ang Dios wala magpili kanato aron kita silutan kundi aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ipili ta aron luwason dili silutan. Pero kung dili ta mo patuon niya, masilutan jud ta. Ipili ta aron kuno luwason dili silutan. Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato aron kita mabuhi uban kaniya. Buhi man kita o patay, inigbalik niya. Muna ang gusto ni Lord nga atong patunan. Sumuod din to iyang pagdasig in verse 11. Unsa iyang pagdasig sa verse 11? Tungod ni ini pagdinasigay ug pagtinabangay kamo sa inyong gihimo karon. Magtinabangay dili kay mag-isig og magsigig og isig og pa pinaakay magsigig sana magsigig inawayay. Tungod ni ini pagdinasigay og pagtinabangay kamo sa inyong gihimo karon. So naatay ang resulta maayong buhat. Kung maayo atong kasing-kasing una, maayong buhat, maayong pulong. Muna ti mailhan nga anak na kita sa Ginoo. Malinawon ta, malipayon ta, taliwala nga daghan bulaton. Sige lang gyapon kay mahuman ra lagi ni di kay daghan na po ni bulaton sa muka pud ani oy. Di ba? Sa to do all things without murmuring, buhata ang tanang butang nga walay pagbagulbul. Kay mo nay makabugat ug mo nay makapabugat sa imong kasing-kasing kay ang Ginoo nagsuko na bugatan po sa imong gisulti. Buhata tungod ni ini pagdinasigay ug pagtinabangay kamo sama sa ining gihimo. Isa nga ti mailhan nga anak tas Ginoo mutabang ta dili kay magpasagad sa trabaho. Oh. Klaro jud kayo gitawag ta sa episo good work, good work, good work. Na ang gitabor kay ang mature ang anak sa Ginoo mo trabaho. Di ba si Jesus nagitrabaho adlaw wala siya naglingkod-lingkod ra. Nga na jud daghan ti mailhan nga unsa gatang nga klaseng anak sa Ginoo. Anak batas Ginoo nga mapausanon malinawon malipayon, anak batas Ginoo nga nagapamuhat or naglabay-labay las buluhaton. Muna nga daghan kay ta og dapat i-work out. Daghan kay ta i-work out because gusto ni Lord nga mahingpit natong kasing-kasing nga wala nay mga bikil para nga ma-enjoy natong pagpangalagad nga kanindot man gid ay nindot man gud di ba kung kana bitong maligo ta ako maligo ko kung pwede kanang matagbaw ko naapa gani pag-ingot paglugod nimo na apay buling padayon paglugod kay mo man makabaho nimo ang makabaho sa imong lawas kana mang imong mga buling imong luguronon. So ingana kay ang tubig para pahinlo man gusto ni Lord i-completely cleanse ta para nga wala na kuan. Obserbahi gani niyo pagligo gani mo dili pa kay makapanglud og sabon o shampoo. Lahi ra gid from makapanglugod gani kag ayo nakakuan jud kani dili gid imong lawas dali mo baho. Hinlo. So ingana kung magpahinlo tas Ginoo i-fully cleanse na aron nga ma-enjoy nimo nga dili ka magstruggle sa imong baho. Di ba gastruggle ba tayo malain na sa akong baho eh. So ingana gastruggle ta ngano ingani man akong kinaiya. We are struggling sa our behavior. Ana. Why? Because we wage war against ourselves. Ngano man naapay angay tuliron. Naapay angay tuliron. Ug ang pulong sa Ginoo tool
sa pagtulid nato. Amen. Ang Espiritu Santo willing mo tuluid nato. Ang Ginoo willing mo tulid kay gusto niya nga mangliwat jud ta niya. Mangliwat jud ta niya sa atong tinan-awan, sinultian, sa binuhatan, sa trabaho, sa pagsimba, pagday. Mangliwat jud ta niya ba? Amen. Kaya kung mangliwat na ta niya, ang yawa, wa nagiluna yung sagay. Di na dyan ko kasulod anak niya. Di na dyan ko kagamit anak niya. Kaya nagpagamit na gina sa Ginoo. Ingana na dyan na. Lingo-lingo ang kaaway. Di kaya naglingo-lingo ang kaaway kung mag-ingana na ta. Pero wala pa ta ingana. Magtando-tando gid ang kaaway. Ako pa ni. Oh, lingo-lingo ng kaaway, it means pildi na siya. Hallelujah. Let us, hallelujah, pray for His word. Oh, glory to God in the highest, the King of Kings and the Lord of Lords. We thank you so much, O God, sa imong pulong. Sa imo, O God, na katuyuan, O Lord. Nga dili na kami mag-struggle sa among unod, mag-struggle sa among flesh, O God, mag-struggle sa among soul. Kung amo gayong hari ikaw, Espiritu Santo, sa among kinabuhi, Lord. So that, Lord, we have peace, we have hallelujah, the kind of heart nga diin wala na yung mga struggles, wala na yung mga mag-bother, O Lord God. Sanctify and bless your words that we have heard this morning, O Lord God. Bless us all together along the way, O God, of our journey here on earth while waiting of your coming. Help us to become stronger. Help us, O God, to become completely cleansed through your words, O Lord God. Completely obedience to your word. Completely, O God, doing the right thing, O God. Completely doing with good heart and good feelings, O Lord God. Good thoughts, O Lord God. Hallelujah. Salamat, O Diyos, kalabing gamhanan. Continue to be with your people. Prepare us, O God, to pray and to worship you today, O God. This day of worship, Lord. In this mighty name we pray. Amen.